Ang lihim ng matandang hardinera, isang malakas na kalabog ng nabasag na tasa, ang bumasag sa marangya at tahimik na katahimikan ng lobby ng Villa Ilustre. Agad na napatingala si Liana mula sa kanyang pwesto sa front desk. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Ang matinis at galit na boses ni Ma'am Katrina, ang kanilang customer relations manager, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Nakatayo ito, matikas sa kanyang mamahaling bestida at mataas na takong, habang masamang nakatingin sa isang batang janitress na nanginginig sa takot. Sa sahig, nagkalat ang pirapiraso ng porselana at ang maitim na mantsa ng kapeng barako. Napalunok si Liana. Nais niyang kumilos, nais niyang tulungan ang kawawang babae, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Kilala ng lahat sa Villa Ilustre ang ugali ni Katrina. Maganda, ngunit may pusong bato. Isang maling galaw lang ay maaaring ikawala mo ng trabaho. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Natalsikan mo! Sigaw ulit ni Katrina at itinuro ang halos hindi makitang tuldok ng kape sa kanyang sapatos. So sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak na sabi ng janitress habang nanginginig na pinupulot ang mga bubog. Sorry? Mabibili ba ng sorry mo ang bago kong sapatos? Sa sahod mo to ibabawas. Tanga-tanga. Pagkatapos ng huling salitang yon, padabog na tumalikod si Katrina at naglakad paalis na para bang isang reyna na hindi maaaring magkamali. Naiwan ng janitress na humahagulgol sa sahig. Ilang mga staff at guest ang nakakita, ngunit lahat ay nagkunwaring walang napansin, takot na madamay. Hindi na natiis ni Liana. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa front desk, lumapit sa babae, at marahang hinawakan ito sa balikat. Halika, tulungan na kita, mahinahon niyang sabi. Kumuha siya ng basahan at tinulungan itong maglinis habang pinapakalma ang puso nitong takot na takot. Salamat po, Ma'am Liana. Garalgal ang boses ng babae. Wala yon. Hayaan mo na siya. Bulong ni Liana, kahit na sa loob niya ay kumukulo rin ang kanyang dugo sa galit. Mula sa di kalayuan, sa may gilid ng malaking salamin na pader na nakatanaw sa hardin, may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid sa buong pangyayari. Ito ay si Aling Ellen, ang pinakamatandang hardinera ng villa. Nakasuot ng kupas na damit at may malaking salakot, walang sino man ang mag-aakala na ang babaeng abala sa pag-aalaga ng mga halaman ay ang nag-iisang may-ari ng buong resort, si Senyora Elena Ilustre. Nang mag-angat ng tingin si Liana, nagtama ang kanilang mga mata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Liana sa matanda. Isang ngiti na sinuklian din ni Aling Ellen. Isang ngiti na may dalang lihim na paghanga. Oras na ng tanghalian. Habang ang ibang empleyado ay abala sa kantin, tahimik na nagtungo si Liana sa paborito niyang pwesto. Isang maliit na bench sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng hardin. Dito, payapa siyang kumakain ng kanyang baon. Ngunit ngayon, nakita niya si Aling Ellen na nakaupo sa damuhan, pinapahid ang pawis sa noo, at tinititigan lang ang isang pirasong tinapay. Lumapit si Liana. Nay Ellen, hindi po ba kayo manananghalian? Magalang niyang tanong. Nagulat ang matanda. Ay Hija, eto, konting tinapay lang ay sapat na. Mahina na ang kain ko. Umupo si Liana sa tabi niya at binuksan ang kanyang baunan na naglalaman ng kanin at adobong manok. Hinati niya ito sa dalawa gamit ang takip ng baunan. Nay, hati na po tayo. Mas masarap pong kumain kapag may kasabay. Nag-atubili si Aling Ellen. Nako, wag na Hija. Pagkain mo yan, baka magkulang pa sa'yo. Hindi po yan, nakangiting sabi ni Liana. Sige na po, Nay. Masama pong tumatanggi sa grasya. Sa huli, pumayag din ang matanda.
Sa kanyang mga mata, may kislap ng hindi maipaliwanag na emosyon habang pinapanood niya ang dalaga na buong pusong ibinabahagi ang kanyang pagkain. Napakabuti ng iyong puso, Liana. Sabi ni Aling Ellen sa gitna ng kanilang pagkain. Napayuko si Liana, bahagyang namula. Kailangan pong maging mabuti, Nay. Lalo na po't kailangan kong ipadala ang halos lahat ng sahod ko sa probinsya. May sakit po kasi ang nanay ko. Tumango-tango si Aling Ellen. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang simpleng hardinera, kundi mga mata ng isang ina na nakakita ng isang hiyas. Kinahapunan, kumalat ang balita na parang apoy sa buong Villa Ilustre. Darating na si Sir Marco, ang nag-iisang anak ni Senyora Elena. Galing sa Amerika, siya na raw ang mamamahala sa resort. Naging abala ang lahat. Ang bawat sulok ay nililinis. Ang bawat staff ay pinagsabihan na umayos. Ngunit wala nang mas naging abala pa kaysa kay Katrina. Nakita ni Liana kung paano ito nag-ayos, nagpabango, at paulit-ulit na tiningnan ang sarili sa salamin. Ang hari ay uuwi na para hanapin ang kanyang reyna. Bulong ni Katrina sa kanyang sarili na may ngiting puno ng kumpiyansa. Habang papalubog na ang araw, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa malaking gate ng villa. Lahat ng mga head staff sa pangunguna ni Katrina ay nakapila na sa lobby para sumalubong. Nasa kanyang pwesto lang si Liana, tahimik na nagmamasid. Sa hardin, biglang napaaray si Aling Ellen. Tila natapilok ito at nabitawan ang isang paso ng halaman. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na tumakbo si Liana palabas para tulungan ang matanda. Hindi niya alintana ang pagdating ng Big Boss. Para sa kanya, mas mahalaga ang matulungan ang matandang hirap na hirap ng makatayo. Diyos ko, Nay Ellen, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Liana habang inaalalayan ito. Salamat, Hiha, sabi ng matanda. Habang pasimpleng nakatingin sa paparating na sasakyan. Bumukas ang pinto ng kotse, isang matangkad at makisig na lalaki ang bumaba. Ito si Marco Ilustre. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Nakangiti si Katrina, handa nang batiin ang lalaking pinapangarap niya. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi sa kanya nakatuon. Dumaan ang tingin nito sa pila ng mga staff. Nilagpasan ng kumikinang nangiti ni Katrina at tumuon sa isang sulok ng hardin. Kung saan buong pag-aalalang inaalalayan ni Liana ang isang hamak na matandang hardinera. Ang unang pagsubok mula sa kinatatayuan niya. Habang nakaalalay sa kanya ang mga braso ni Liana, kitang-kita ni Elena ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Marco. Isang pagkislap na hindi para sa karangyaan o sa mga nakahilerang staff, para sumalubong, kundi para sa isang simpleng eksena, isang eksena ng kabutihan. Sa sandaling iyon, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Elena. May puso ka pa rin ng iyong ama, anak, bulong niya sa sarili. Ngunit ang tanong, gaano katatag ang pusong yan laban sa panlilinlang? Salamat, Hija. Mauna ka na roon at baka mapagalitan ka pa, sabi ni Elena kay Liana at marahang tinanggal ang pagkakaalalay nito. Maingat siyang umupo sa isang malapit na bangko, sapat lang para magmasid mula sa malayo. Ang gabing iyon ay isang malaking salyu-salo para sa pagbabalik ni Marco. Ang Grand Hall ng Villa Ilustre ay puno ng mga mahahalagang bisita at masasarap na pagkain. Si Elena, bilang si Aling Ellen, ay kasama ng ibang mga rank-and-file employee sa isang hiwalay na lugar. Ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nasa iisang direksyon lamang. Sa presidential table, si Katrina ay parang isang ahas na pumupulupot kay Marco. Ang kanyang boses ay malambing, ang kanyang tawa ay kalkulado.
Bawat galaw niya ay idinisenyo para makuha ang atensyon ng binatang CEO. Ngunit si Marco, kahit na magalang na nakikipag-usap, ay tila may ibang hinahanap ang mga mata. "Everything is perfect, Katrina. My compliments to the staff." Narinig ni Elena na sinabi ni Marco. "Of course, Sir Marco. I personally trained them to meet the highest standards." May pagmamalaking sagot ni Katrina. Tumango si Marco. "That young lady from the front desk, the one I saw earlier helping the gardener, what's her name again?" Nakita ni Elena ang bahagyang pagtiim ng bagang ni Katrina. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang peking ngiti. "Ah, you mean Liana, sir. She's one of our receptionists. A bit simple but she does her job." Ang paraan ng pagkakasabi ni Katrina sa salitang simple ay may bahid ng pangmamaliit. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Marco at lalong hindi kay Elena. Kinabukasan, habang abala ang lahat, sinimulan na ni Elena ang kanyang unang pagsubok. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang luma at itim na pitaka. Sa loob nito ay may ilang barya at isang kupas na litrato niya noong dalaga pa siya. Ito ang perpektong pein. Naglakad siya sa lobby, sa lugar na madalas daanan ng mga staff. Nang makita niyang papalapit si Liana mula sa isang direksyon at si Katrina naman mula sa kabila, pasimple niyang inihulog ang pitaka malapit sa isang paso ng halaman. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi, kung saan kitang-kita niya ang lahat. Unang nakita ni Liana ang pitaka. Yumuko ito, pinulot, at lumingalinga sa paligid. Hinahanap kung sino ang may-ari. Nang walang makita, binuksan niya ito, marahil para maghanap ng ID. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Liana nang makita nito ang kakarampot na laman. Isang mukha ng awa at pag-unawa. Pagkatapos, isang bagay ang ginawa ni Liana na nagpabilis ng tibok ng puso ni Elena. Kinuha ni Liana ang sarili niyang pitaka, dumukot ng 200 piso at maingat na inilagay sa loob ng itim na pitaka bago ito isinara. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. "Isa kang tunay na hiyas, Hija." Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi dahil sa kabilang dulo nakatayo si Katrina. Nakita niya ang huling ginawa ni Liana, ang paglalagay ng pera sa loob ng pitaka. Ngunit ang interpretasyon sa isip ni Katrina ay kabaligtaran. Ang nakita niya ay hindi pagtulong, kundi pagnanakaw. Isang ngiting mapanlinlang ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Hindi niya nilapitan si Liana. Sa halip, maingat siyang dumukot ng cellphone at may tinawagan. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang sikmura. Nagsisimula na ang laro. Nagsimulang maglakad si Liana patungo sa hardin. Alam niyang doon niya madalas makita si Aling Ellen. Hawak niya ang pitaka. Handa nang isauli ito sa matanda. Ngunit bago pa siya makalayo, humarang sa kanyang daraanan ang 2 security guard ng resort. At sa likod nila, seryoso ang mukha ay si Marco. Natigilan si Liana. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkalito at kaba. "Miss Reyes," sabi ng head of security, "may I see what you're holding?" Mula sa likod ng haligi, nakita ni Elena ang lahat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Liana. Nakita niya ang hindi mabasa, seryosong ekspresyon sa mukha ni Marco. At sa di kalayuan, nakita niya si Katrina. Nakatayo na may ekspresyon ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang mga mata nito ay nagdiriwang sa tagumpay. Mga binhi ng pagdududa. Nakatayo si Marco, ilang hakbang lang ang layo habang pinapanood ang tensyonadong eksena. Ang kanyang mukha ay seryoso, isang maskara na sanay niyang isuot bilang isang CEO. Ngunit sa loob niya, ang kanyang isip ay nagtatalo. Dumating siya dahil sa tawag ni Katrina. "Sir Marco, I think we have a problem. Nakita ko si Liana. She picked up a lost wallet. But instead of turning it over, she's heading somewhere else. I'm worried she might have other intentions."
Ang boses ni Katrina sa telepono ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit may kung anong bahagi sa isipan ni Marco ang hindi naniwala. May naramdaman siyang mali. "Anong hawak mo, Miss Reyes?" Ulit ng security guard. "Mas may diin na ngayon." Nanginginig na iniabot ni Liana ang lumang pitaka. "Na nakita ko lang po ito sa sahig. Hinahanap ko po si Aling Ellen. Sa kanya po yata ito." Kinuha ng guard ang pitaka. Binuksan ito at nakita ang mga barya, ang lumang litrato at ang dalawang bagong-bagong ₱100 sa ibabaw. Nakita ni Marco ang pagkunot ng noo ng guard. "At bakit mo naman nasabing kay Aling Ellen to?" Tanong ni Katrina, na bigla na lang sumulpot sa kanilang tabi, na para bang isang tagapagligtas. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nangaakusa. "Wala namang ID at sigurado akong walang ganitong kalaking pera ang isang hardinera lang." Natigilan si Liana. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang tungkol sa pera. Sasabihin ba niyang galing sa kanya iyon? Sino ang maniniwala? Baka isipin pa nilang nagmamalinis siya. Napayuko na lang siya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ko po alam." Sa sandaling iyon, lumabas mula sa pagkakatago si Aling Ellen. "Pitaka ko yan," sabi ng matanda. Medyo may kahinaan sa boses. "Naihulog ko yata kanina. At ang perang yan, bonus na binigay sa akin kanina ng isang bisita." Isang perpektong palusot. Isang palusot na tanging si Elena. Ilstre lang ang makakaisip. Agad na nagbago ang aura sa paligid. Ibinigay ng guard ang pitaka kay Aling Ellen, na kinuha naman ito at nagpasalamat. Naghingi ng paumanhin ang mga guard kay Liana bago sila umalis. Naiwan silang 4. Si Liana na halatang nanginginig pa rin, si Aling Ellen na may pasasalamat sa mukha, si Katrina na hindi maitago ang pagkadismaya, at si Marco na tahimik na pinag-aaralan ng bawat isa. "Well, good to know everything's settled," sabi ni Katrina. Pilit na pinapasigla ang boses. "I was just being cautious, Sir Marco. We can't be too careful with the resort's reputation." Tumango lang si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Katrina. "Masyado ka yatang mabilis humusga, Katrina." Ang mga salitang yon, kahit mahinahon ang pagkakasabi, ay tumama kay Katrina na parang isang sampal. I was just concerned, sir." Mabilis niyang sagot. "Okay na, hiha," sabi ni Aling Ellen. Hinahaplos ang braso ni Liana. "Salamat sa pag-aalala mo." Pagkatapos ay bumaling ito kay Marco. "At sa'yo rin, Sir Marco." Tumalikod na ang matanda at naglakad paalis. Si Katrina naman ay nagpaalam na rin. Halatang gusto nang makaiwas sa malamig na titig ni Marco. Naiwan sina Marco at Liana. "Are you okay?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Hindi makatingin ng diretso si Liana. "Oo po, sir." Paumanhin po sa abala. "It wasn't your fault." Lumapit si Marco. "I want to apologize for the misunderstanding. Katrina can be overzealous at times." Doon lang nag-angat ng tingin si Liana. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco nang malapitan ng kanyang mga matang malinaw, tapat, at ngayon ay may bahid ng sakit. "Salamat po, sir," sabi niya. Isang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. "You know, I heard about what you did for Aling Ellen. She told me how kind you are to her." Tinamula ang mga pisinggi ni Liana. "Wala po yun. Matanda na po si Nanay Ellen. Kailangan niya ng kalinga." Mas lalong humanga si Marco. Sa mundong ginagalawan niya, na puno ng mga taong mapagkunwari, ang sinseridad na tulad ng kay Liana ay isang pambihirang yaman. Nais pa sana niyang makipag-usap, ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang oras. "Sige, you can go back to your post. And again, I'm sorry," sabi niya.
Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Liana, hindi maalis sa isip ni Marco ang mga nangyari. Ang mabilis na akusasyon ni Katrina, ang takot sa mga mata ni Liana, at ang biglaang pagsulpot ni Aling Ellen. May isang piraso sa puzzle na hindi magkasya. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, hindi mapakali si Marco. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang 201 file ni Katrina. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Pagkatapos, tiningnan niya ang file ni Liana. Simple lang ang laman nito, ngunit may isang nakaagaw ng kanyang atensyon, ang address nito sa probinsya. Agad niyang naalala ang pag-uusap nila kanina. May sakit po kasi ang nanay ko. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Leo, it's Marco. I have a job for you. It's about 2 of my employees." Pagkababa niya ng telepono, napatingin siya sa bintana, sa hardin kung saan nakita niya si Liana at ang kanyang ina kanina. Naramdaman niyang ito ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng empleyado. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. At sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Liana na masayang kausap si Aling Ellen. Ang kanilang tawanan ay umaabot hanggang sa kanyang bintana. Sa kabilang banda, mula sa bintana ng kanyang sariling opisina, nakatanaw din si Katrina. Ang kanyang mga mata ay madilim, nakatingin sa 2 taong nagtatawanan sa hardin. Siniklop niya ang kanyang kamao. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang anghel, kundi isang demonyong nagbabalat kayo. "Akala mo mananalo ka, Liana?" Bulong niya sa hangin. "The game is just getting started." Ang sabotahe sa gabi ng pista 1 linggo ang lumipas. Ang tensyon sa pagitan ni Liana at Katrina ay parang isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring mapatid. Si Katrina ay naging mas strikto kay Liana. Bawat maliit na pagkakamali ay pinapalaki, ngunit si Liana ay nanatiling propesyonal at tahimik. Sa kabilang banda, ang pakikitungo sa kanya ni Marco ay unti-unting nagbago. Mula sa simpleng hello ay naging maikling kumustahan, mga tanong tungkol sa kanyang araw, at mga ngiting tanging sa kanya lang ibinibigay. Hindi ito nakaligtas sa matalas na mga mata ni Katrina, at lalong hindi kay Elena, na patuloy na nagmamasid mula sa kanyang pagiging hardinera. Ang gabi ng pista ng mga bituin ay ang pinakamalaking taunang event ng Villa Ilustre. Dito nagtitipon ang mga pinakamayayamang kliyente at business partners ng pamilya. Ito ang gabing kailangang maging perpekto ang lahat. At sa gabing ito, isang napakahalagang tungkulin ang ibinigay kay Liana. "Liana, ikaw ang naatasan kong mag-asikaso sa listahan ng mga VIP at sa kanilang seating arrangement," sabi ni Marco sa isang meeting. Sa harap ng lahat ng department heads, kasama na si Katrina. "I trust your organizational skills." Nakita ni Liana ang pag-igting ng panga ni Katrina. Karaniwan, ito ay trabaho ng Customer Relations Manager. Ang pagbibigay ni Marco ng tungkulin kay Liana ay isang malinaw na mensahe, isang sampal sa mukha ni Katrina. "Yes, sir. Makakaasa po kayo," sagot ni Liana. Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at tuwa. Ito ang kanyang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Sa sumunod na mga araw, ibinuhos ni Liana ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa gawain. Bawat pangalan, bawat detalye ay kanyang siniguradong tama. Inilagay niya ang final list sa isang folder at maingat na itinago sa kanyang drawer sa front desk. Dumating ang gabi ng pista. Ang buong villa ay kumikinang sa mga ilaw at dekorasyon. Ang mga bisita ay naglalakihan sa kanilang mga magagarang kasuotan. Si Liana, sa kanyang simpleng uniforme, ay abala sa entrance. Hawak ang listahan para gabayan ang mga VIP. Ang unang oras ay naging maayos.
Ngunit nang magsimulang dumating ang mga pinakamahalagang bisita, nagsimula ang gulo. Anong sinasabi mong wala ang pangalan ko sa listahan? Galit na tanong ni G. De Leon, isang malaking investor. I'm at table 5, as Marco instructed. Nagulat si Liana. Tiningnan niya ang kanyang listahan. Ang pangalan ni G. De Leon ay nasa table 12, sa pinakadulo. Paumanhin po, sir. Let me double check, sabi ni Liana, habang pinagpapawisan ng malamig. Sunod-sunod na dumating ang mga reklamo. Isang senador ang nakalagay sa tabi ng kanyang kalaban sa politika. Isang sikat na aktres ang napunta sa lamesang malayo sa entablado. Ang listahan na hawak ni Liana ay puno ng mga mali, mga pagkakamaling alam niyang hindi niya ginawa. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang perpektong gabi ay unti-unting nagiging isang bangungot. Mula sa di kalayuan, pinapanood ni Katrina ang lahat. Isang maliit at tagumpay na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Siya ang may kagagawan ng lahat. Noong gabing nag-overtime si Liana, pasimple niyang pinalitan ng listahan sa drawer nito ng isang pekeng listahan na puno ng mga sinadyang pagkakamali. What's happening here, Liana? Ang seryosong boses ni Marco ay nagpatindig ng balahibo ni Liana. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagkadismaya. Sir, hindi ko po alam. Sinigurado ko po ang listahan. Pero hindi na niya matapos ang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init. I'll handle this, sabi ni Marco, at kinuha ang mikropono. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang namatay ang lahat ng ilaw at tunog. Isang kolektibong hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Kadiliman, kaguluhan. The sound system! The generator! Sigaw ng event coordinator. Si Katrina ay lumapit kay Marco. Sir, this is a disaster. Mukhang hindi kinaya ng team ni Liana ang pressure. Don't worry, I'll call the engineering department. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, may isang bagay na naaalala si Liana. Isang hapon, habang kausap niya si Aling Ellen sa bodega, may itinuro ito sa kanya. Iyang lumang generator dyan, Hija, sabi ng matanda. Hindi na ginagamit. Pero alam mo ba, mas matibay pa yan kaysa sa mga bago. Isang pindot mo lang dyan sa pulang buton at gagana ulit yan. Tandaan mo yan para sa oras ng kagipitan. Ang mga salitang yon ay biglang nagbigay ng liwanag sa isip ni Liana. Hindi na siya nag-isip pa. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, mabilis niyang tinakbo ang daan papunta sa likod ng hall, sa lumang bodega. Hindi niya pinansin ang mga taong nababangga niya. Natagpuan niya ang makina na puno ng alikabok at agiw. Kinapa niya ang pulang buton at buong lakas niya itong pinindot. Isang malakas na ugong ang narinig at pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ang lahat ng ilaw. Ang sound system ay muling umandar. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit ang kanilang atensyon ay napunta sa entablado. Doon, sa harap ng mikropono, ay hindi si Marco ang nakatayo, kundi si Liana. Hingal na hingal, medyo magulo ang buhok, at may konting dumi sa mukha. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumamatatag. Ako po si Liana Reyes, at humihingi po ako ng paumanhin sa nangyaring aberya. Tumingin siya sa mga bisita, hindi na bilang isang simpleng receptionist, kundi bilang isang taong handang harapin ang responsibilidad. Alam ko pong ang mga pangalan at titulo ninyo ay mahalaga. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng mga bituin ng Villa Ilustre, sana po ay makita natin ang isa't isa, hindi bilang mga VIP, kundi bilang mga kaibigan na nagtipon-tipon para magdiwang. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya kung maaari po, kalimutan po muna natin ang seating arrangement. Humanap po kayo ng katabi na hindi ninyo kakilala. Magpakilala po kayo, magkwentuhan.
At hayaan po nating ang gabing ito ay maging isang tunay na pista ng mga bituin, kung saan ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong magniningning. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak, sinundan ng isa pa. At maya-maya, ang buong hall ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Nakangiti, ang mga bisita ay nagsimulang maglipatan ng upuan, nagpapakilala sa isa't isa. Ang tensyon ay napalitan ng tawanan. Ang disastre ay naging isang di malilimutang gabi. Mula sa gilid, pinanood ni Marco ang lahat. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha ay napalitan ng puro at hindi maitagong paghanga. Pinanood din ito ni Katrina. Ang tagumpay sa kanyang mukha ay naging purong galit at inggit. At sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Aling Ellen. Pinunasan niya ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Nang makababaan ng entablado si Liana, sinalubong siya ni Aling Ellen. Iniabot nito sa kanya ang isang malinis na panyo para ipahid sa kanyang noo. Nang buksan ni Liana ang panyo, may isang maliit at nakatuping papel sa loob. Binuklat niya ito. Iisang pangungusap lang ang nakasulat sa sulat kamay ng isang matanda. Mag-ingat ka sa ahas. Mga lihim na nabubunyag kinabukasan, ang insidente sa pista ng mga bituin, ang naging usap-usapan sa buong Villa Ilustre. Ngunit hindi ito usapan ng kapalpakan, kundi usapan ng paghanga para sa dalagang sumalba sa gabi. Sa kanyang opisina, paulit-ulit na pinapanood ni Marco ang CCTV footage ng nagdaang gabi. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paanong ilang oras bago ang event, pasimpleng pumasok si Katrina sa front desk area ng mag-isa. Nakita niya kung paano nito binuksan ang drawer ni Liana. Bagamat hindi klaro sa video kung ano ang ginawa nito, sapat na yon para mabuo ang hinala sa kanyang isipan. Nakita rin niya ang footage sa bodega. Ang determinasyon sa mukha ni Liana habang tumatakbo sa dilim. Ang kanyang katapangan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. Kung kaya ni Katrina na gawin ang ganito kalaking sabotahe, ano pa ang kaya niyang gawin sa hinaharap? Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Mr. Ilustre, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ito si Leo, ang kanyang private investigator. Leo, what do you have for me? Tanong ni Marco at umayos ng upo. Marami, sir. Unahin natin si Miss Katrina Velasco. May narinig si Marco na kaluskos ng mga papel. Ang sabi sa kanyang resume, nagtapos siya sa isang mamahaling universidad sa Maynila. Nag-verify ako. Walang Katrina Velasco sa kanilang records sa batch na sinabi niya. Napatiimbagang si Marco. What else? Ang sabi niya, ang pamilya niya ay nagmamay-ari ng mga lupain sa Batangas. I checked the land titles. Ang apelyidong Velasco na may-ari ng mga lupain doon ay matagal nang naninirahan sa Amerika at walang anak na nagngangalang Katrina. So she's a complete fraud, bulong ni Marco sa sarili. Puno ng galit. Galit hindi lang dahil sa panloloko, kundi galit dahil muntik na siyang maniwala. May isa pa po, sir. Patuloy ni Leo. I dug a little deeper. May natagpuan akong isang Katrina Velasco na may kaparehong birthday. But she's from a poor district in Tondo. At may record siya. Nagtrabaho siya bilang waitress sa isang KTV bar 5 taon na ang nakalipas. Isang email ang pumasok sa inbox ni Marco. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang litrato ng isang mas batang Katrina, nakasuot ng uniforme ng waitress, nakangiti sa camera sa loob ng isang madilim at murang bar, malayong malayo sa sopistikada at eleganteng imahe na ipinapakita niya ngayon. Now, about the other one, Liana Reyes, sabi ni Leo. Biglang kumabog ang dibdib ni Marco. What about her? Everything she put in her resume is true, sir.
Magagaling ang kanyang mga grado sa eskwela. Simple lang ang buhay. Ang pamilya nila, totoo pong may sakit ang ina. Pero may isa akong nalaman na wala sa records niya. And what is that? Ang pamilya Reyes, sir, dati po silang mayaman sa probinsya. May-ari sila ng isang maliit na resort doon. Pero naloko sila ng isang business partner. Naubos lahat ng ari-arian nila. Ang ama niya, namatay sa sama ng loob. Kaya siya nagsisikap ngayon para itaguyod ang ina niya. Pagkababa ng telepono, matagal na natulala si Marco, nakatingin sa litrato ni Katrina at iniisip ang kwento ni Liana. Isang babaeng itinatago ang madilim na nakaraan sa likod ng kasinungalingan at isang babaeng itinatago ang masakit na nakaraan sa likod ng isang matatag at mabuting puso. Nang hapong yon, hindi mapakali si Marco. Naglakad-lakad siya sa hardin, hoping to clear his head. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya sina Liana at Aling Ellen na nag-uusap. Lumapit siya, ngunit hindi nagpakita. Nagtago siya sa likod ng malagong mga halaman para makinig. Nay, salamat po sa babala ninyo kagabi. Narinig niyang sabi ni Liana. Pero sino pong ahas ang tinutukoy ninyo? Umiling si Aling Ellen. Hindi mo kailangang pangalanan ng ang ahas para malaman kung nasaan ito, Hija. Kailangan mo lang pagmasdan kung sino ang natutuwa kapag ikaw ay napapahamak. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, hinawakan ni Aling Ellen ang isang luma at kumikinang na bagay na nakatusok sa kanyang buhok. Isang silver na hairpin na may disenyo ng bulaklak ng sampagwita. Ang agimat na ito, Liana. Mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng emosyon. Ito ang huling regalo sa akin ng aking yumaong asawa. Simbolo ito ng kanyang pagmamahal at pangako. Napakahalaga nito sa akin. Higit pa sa kahit anong yaman sa mundo. Pinagmasdan ni Liana ang agimat. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Napakaganda po, Nay. Ingatan niyo po yan. Iingatan ko ito, sabi ni Elena habang tinititigan ng may kahulugan si Liana. Pero may mga bagay sa mundo na kahit anong ingat mo, may mga taong gagawin ang lahat para agawin ito sa'yo. Hindi lubos na naunawaan ni Liana ang lalim ng mga salita ng matanda. Ngunit si Marco, na nakikinig mula sa malayo, ay naramdaman ang bigat nito. Kinagabihan, habang nasa kanyang opisina si Katrina at nag-aayos ng gamit para umuwi, isang text message siyang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa isang unknown number, binuksan niya ito. Wala itong salita. Isang litrato lang. Ang litrato niya sa KTV bar, 5 taon na ang nakalipas. Nabitawan ni Katrina ang kanyang bag. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Bago pa siya makabawi, isa pang text ang dumating. Alam ko kung sino ka. Napasigaw sa takot at galit si Katrina. Sino ito? Paano niya nalaman? Ang kanyang isip ay naglakbay. Sino ang may motibong gawin ito sa kanya? Sino ang kanyang kaaway sa resort? Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang babaeng unti-unting umaagaw sa atensyon ni Marco. Ang babaeng sumira sa kanyang plano kagabi. Ang kanyang mga mata, na puno ng takot kanina, ay biglang napuno ng itim na galit. Liana, halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Sinisimulan mo ako, ha? Humanda ka. Pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Ang halik ng isang kaibigan. Ang mga sumunod na araw ay naging mapayapa para kay Liana. Isang mapanlinlang na katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang pakikitungo ni Marco sa kanya ay lalong naging espesyal. May mga umagang pagdating niya sa front desk ay may nakahanda ng isang tasa ng mainit na kape para sa kanya. May mga hapong bigla na lang siyang susulpot
para tanungin kung kumain na ba siya. Mga simpleng bagay, ngunit para kay Liana, ito ay nagdudulot ng kakaibang kilig at pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, halos hindi sinasadyang nahawakan ni Marco ang kanyang kamay. Pareho silang natigilan. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Liana! Nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, isang sigaw ang pumutol sa kanilang sandali. Liana, nariyan ka lang pala. Si Bella iyon, ang kanyang katrabaho sa front desk at ang itinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan sa Villa Ilustre. Agad na binitawan ni Liana ang kamay ni Marco. Pakiramdam niya ay nahuli siya sa isang kasalanan. Bella, bakit? Tanong niya. Pinapatawag ka sa opisina ni Ma'am Katrina. Urgent daw. Sabi ni Bella, medyo hingal pa. Nawala ang nangiti sa mukha ni Liana. Tumingin siya kay Marco na may pag-aalala. Ngumiti lang si Marco at tumango. Sige na, we can talk later. Habang naglalakad palayo si Liana, hindi niya alam na ang eksenang yon ay maingat na pinagplanuhan. Ang pagsigaw ni Bella ay hindi aksidente. Ito ay isang utos. Sa opisina ni Katrina, walang pagpupulong na naganap. Sa halip, isang malupit na pagbabanta ang sumalubong kay Bella. Kanina lang. Ipinakita ni Katrina kay Bella ang isang dokumento. Isang dokumento na nagpapatunay na si Bella ang may kasalanan sa malaking pagkakamali sa booking ng isang napakahalagang kliyente noong nakaraang taon. Isang pagkakamaling muntik ng ikatanggal sa trabaho ng kanilang dating supervisor. Pinalabas ni Bella noon na ang supervisor ang may sala at ligtas siya. Hanggang ngayon, isang tawag ko lang sa HR, Bella, at hindi ka lang matatanggal sa trabaho. Maaari ka pa nilang kasuhan ng paninira. Malamig na sabi ni Katrina. Ma'am, parang awa niyo na po. Umiiyak na pakiusap ni Bella. May pamilya po akong binubuhay. Gagawin ko po ang lahat. Isang nangiting demonyo ang sumilay sa labi ni Katrina. Lahat? Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na bagay na kabalot sa isang itim na tela. Mamayang gabi, bago matapos ang shift ninyo, gusto kong ilagay mo to sa personal locker ni Liana. Make sure na walang makakakita sa'yo. Nanginginig na tiningnan ni Bella ang bagay. Ano po yan? Huwag ka nang magtanong, sagot ni Katrina. Gawin mo na lang. Kapag nagawa mo ito ng tama, ang sikreto mo ay mananatiling sikreto. Pero kapag pumalpak ka, alam mo na ang mangyayari. Si Bella ay walang nagawa, kundi ang tumango, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, sa locker room, masayang nagkukwento si Liana kay Bella tungkol sa mga nangyayari sa kanila ni Marco. Bes, hindi ko alam. Hindi ko, pero parang may something na talaga. Sabi ni Liana, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Parang nasa panaginip ako. Si Bella ay nakikinig lang, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang puso ay dinudurog ng konsensya. Bawat masayang salita ni Liana ay parang isang patalim na tumutusok sa kanya. Talaga, Bes? Masaya ako para sa'yo, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay halos mabasag. Ikaw ang aabayan ko sa kasal, ha? Pabirong sabi ni Liana habang isinasara ang pinto ng kanyang locker. Hindi na nakasagot si Bella. Nang matapos ang kanilang shift at magpaalam na si Liana para umuwi, naiwan si Bella sa loob ng empty na locker room. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Huwag mong gawin. Huwag mong saktan ang kaibigan mo. Ngunit ang takot na mawalan ng trabaho, ang takot na makulong, ang takot na hindi na niya mapapakain ang kanyang pamilya, ay mas malakas. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang master key
na ibinigay ni Katrina. Nanginginig niyang ipinasok ito sa susian ng locker ni Liana. Bumukas ito. Ang amoy ng murang pabango ni Liana ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang isang maliit na litrato sa loob ng pinto. Litrato ni Liana at ng kanyang may sakit na ina, parehong nakangiti. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bibig ni Bella. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tela. Inilagay niya ito sa pinakailalim, sa ilalim ng mga damit ni Liana. Bago niya isara ang pinto, hinaplos niya ang litrato ni Liana. "Patawarin mo ako, Liana," bulong niya sa hangin, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. "Patawarin mo ako." Ang nawawalang agimat kinabukasan, maagang dumating si Elena sa Villa Ilustre, ngunit hindi siya nagtungo sa hardin. Nagtungo siya sa kanyang private suite, isang lugar na hindi alam ng sinuman na pag-aari niya, maliban sa kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Tinanggal niya ang kanyang damit hardinera at isinuot ang isang simpleng bestida. Ngayon, hindi siya si Aling Ellen. Siya si Senyora Elena Ilustre, naghahanda para sa huling akto ng kanyang plano. Ang plano ay simple lang. Ipapakalat niya ang balitang nawawala ang kanyang pinakamamahal na agimat, ang silver hairpin na ipinakita niya kay Liana. Dahil si Liana lang ang nakakaalam sa halaga nito, at dahil sa galit ni Katrina dito, inaasahan niyang si Katrina ang unang magtatanim ng duda laban kay Liana. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Liana ang akusasyon. Higit sa lahat, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng kanyang anak na si Marco. Maniniwala ba ito sa mga kasinungalingan? O ipagtatanggol niya ang babaeng alam niyang walang kasalanan? Ito na ang pinakahuling pagsubok nang matapos siyang mag-ayos. Muli niyang isinuot ang damit ni Aling Ellen. Bago siya lumabas, kinuha niya ang isang burner phone at nag-type ng mensahe para sa kanyang assistant. "Simulan mo na." Pagkalipas ng isang oras, habang nagdidilig ng halaman si Elena, isang grupo ng mga staff ang nagmamadaling dumaan, nagbubulungan. Nawawala raw ang agimat ni Aling Ellen. Yung silver na paborito niya? Oo, hinahanap niya kanina pa. Umiiyak. Ngumiti si Elena sa sarili. Mabilis kumalat ang apoy. Pumunta siya sa lobby, umarteng balisa, at tila maiiyak. Nilapitan niya ang front desk kung nasaan si Liana at Bella. "Hiha, Liana, nakita mo ba ang agimat ko? Yung ipinakita ko sa'yo sa hardin, hindi ko makita kahit saan," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. "Naku, Nay, wag po kayong mag-alala. Hahanapin po natin." Agad na sagot ni Liana, puno ng simpatiya. Tumingin siya kay Bella. "Bes, tulungan natin si Nanay Ellen." Si Bella ay namutla. Hindi siya makatingin ng diretso kay Liana. "Oo, Bes, hahanapin natin." Sakto namang dumating si Katrina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "What's all the commotion about?" tanong niya. "Ma'am Katrina, nawawala po ang agimat ni Nanay Ellen," paliwanag ni Liana. Tumingin si Katrina kay Elena. Pagkatapos ay kay Liana, at isang mapanuyang namang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ang agimat? Yung sinasabi mong napakahalaga sa iyo, Aling Ellen? Baka naman may nakapulot na may alam sa tunay na halaga nito." Ang kanyang mga mata ay makahulugang tumitig kay Liana. Naramdaman ni Liana ang patama. "Ma'am Katrina, ano po ang ibig niyong sabihin?" "Wala naman," mabilis na sagot ni Katrina. "Pero alam mo na, sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Lalo na sa mga taong mukhang mabait, pero nagigipit pala sa buhay." Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang mga sampal. Ang ibang mga staff na nakarinig ay nagsimulang magbulungan.
nakatingin sa kanya. Para sa ikakatahimik ng lahat, nagpatuloy si Katrina, itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. I think it's only fair na i-check natin ang mga gamit ng lahat ng staff on duty, starting with the lockers. Ito na, ang sandaling hinihintay ni Elena. Ngunit may kakaiba. Nakita niya ang matinding takot sa mga mata ni Bella. Isang takot na hindi natural. At doon, nagsimulang makaramdam ng kaba si Elena. May mali sa kanyang plano. May isang bagay siyang hindi nakalkula. Pumayag ang manager on duty sa suhestyon ni Katrina. Ang lahat ng staff ay pinapunta sa locker room. Dumating na rin si Marco na narinig ang kaguluhan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Liana, Katrina, at sa kanyang ina na si Aling Ellen. Isa-isang binuksan ang mga locker, walang nakita. Hanggang sa ang locker ni Miss Liana Reyes na lang ang natitira. Anunsyo ng security guard. Lahat ng mata ay napunta kay Liana. Buksan mo! Utos ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Wala po kayong makikita dyan, mahinang sabi ni Liana. Ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil sa kahihiyan na idinudulot ng sitwasyon. Kinuha ng guard ang master key, ipinasok sa susiyan, at binuksan ang pinto. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang dinukot ng guard ang kamay niya sa loob. At nang ilabas niya ito, sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng locker room, ay ang nawawalang silver na agimat ni Aling Ellen. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa lahat. Si Liana ay natigilan. Ang kanyang mundo ay huminto. Tumingin siya sa agimat, pagkatapos ay sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga mukhang puno ng pag-aakusa, pagkadismaya, at pandidiri. Tumingin siya kay Bella, naghahanap ng suporta, ngunit nakita niya itong nakayuko, umiiyak ng walang tunog. Tumingin siya kay Marco, na nakatitig sa kanya. Ang mukha ay isang blankong maskara ng pagkabigla. At huli, tumingin siya kay Aling Ellen. Ang matanda ay nakatingin din sa kanya. Ngunit sa halip na galit, ang nakita ni Liana sa mga mata nito ay gulat at takot. Isang bagay lang ang alam ni Liana sa sandaling iyon. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang patibong. At siya ay nahulog dito nang walang kalaban-laban. Ang gabi na bumagsak ang lahat. Ang katahimikan sa locker room ay nakakabingi. Para kay Liana, ang bawat segundo ay kasing tagal ng isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang umaalingaw-ngaw na bulungan sa paligid. Magnanakaw. Hindi ko akalain. Mukha pa namang anghel. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ano ang masasabi mo ngayon naman noon, Liana? Ang boses ni Katrina ang bumasag sa katahimikan. Puno ito ng huwad na pagkadismaya, ngunit sa ilalim nito ay may halong hindi maitagong tagumpay. Lumapit ito at kinuha ang agimat mula sa kamay ng guard. Ito ba ang hinahanap mo, Aling Ellen? Sabi ni Katrina, itinaas ang agimat para makita ng lahat. Nakita sa locker ng pinagkakatiwalaan mo. Si Liana ay hindi makapagsalita. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi totoo ang lahat, na may nag-frame up sa kanya. Ngunit walang boses na lumalabas. Napatingin siya kay Marco. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Manila ka, please. Maniwala ka sa akin. Ngunit si Marco ay nakatitig lang sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masakit para kay Liana. Pagkalito. At duda. Ang pagdududang yon, ang pinakamatulis na patalim na sumugat sa kanyang puso. Hindi. Hindi po akin yan. Sa wakas ay nagawa niyang sabihin, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan.
Huwag ka nang magsinungaling, Liana, sigaw ni Katrina. Matagal na kitang pinaghihinalaan. Mula pa noong sa pitaka. Mabuti na lang at naging maingat ako. You are a disgrace to this resort. Bawat akusasyon ni Katrina ay sinusuportahan ng mga bulungan ng ibang staff. Ang mga kasamahan niya dati, ang mga taong ninginingitian niya araw-araw, ay nakatingin na sa kanya ngayon na parang isa siyang basura. Doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod si Liana sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa kahihiya at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Tawagin ng pulis. Malamig na utos ni Katrina sa mga security guard. Teka, isang boses ang pumigil. Si Marco. Isang hibla ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liana. Lalapit na ba siya? Ipagtatanggol na ba niya siya? Naglakad si Marco, ngunit hindi palapit sa kanya. Naglakad ito palapit sa kanyang ina, kay Aling Ellen. Nay, totoo po ba? Mahinang tanong ni Marco sa matanda. Siya po ba talaga ang kumuha? Hindi agad nakasagot si Elena. Nakatingin siya kay Liana na nakaluhod sa sahig, wasak na wasak. Ang simpleng pagsubok niya ay naging isang halimaw na hindi niya nakontrol. Ang sakit sa mga mata ni Liana ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang sariling puso. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang papel. Ito na ang huling sandali. Kailangan niyang makita ang lahat hanggang sa dulo. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango, hindi makatingin ng diretso kay Liana. Ang pagtangong iyon, ang pumatay sa huling pag-asa ni Liana. Wala na. Tapos na ang lahat. Dalawang security guard ang marahang humawak sa kanyang mga braso at itinatayo siya. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas ang kanyang katawan. Ang kanyang isip ay blanko. Habang inilalabas siya mula sa locker room, ang lahat ay umiiwas sa kanyang daraanan na para bang meron siyang nakakahawang sakit. Nakita niya si Bella, nakasandal sa pader, humahagulgol. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa mga mata ni Bella, nakita ni Liana ang sagot. Isang sagot na puno ng pagsisisi at pagtataksil. Ang sakit ay lalong sumidhi. Hindi lang ang kanyang trabaho at dignidad ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang kaibigan. Dumaan sila sa lobby, ang parehong lobby kung saan araw-araw siyang nagbibigay ng matatamis na ngangiti sa mga bisita. Ngayon, siya ang sentro ng atensyon. Isang kriminal na ipinaparada sa harap ng lahat. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Marco, nakatayo, hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya na may ekspresyong puno ng sakit at pagkalito. At sa likod nito, nakita niya si Aling Ellen. Sa isang iglap, nawala ang itsura ng isang mahinang matanda. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang biktima. Ang mga ito ay matalas, matatag, at puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Liana. Isang tahimik na pangako. Ngunit huli na ang lahat. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong kay Liana nang siya'y makalabas. Ang mga kumikinang na ilaw ng Villa Ilustre na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay tila nanunukso sa kanyang kabiguan. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng sakripisyo niya para sa kanyang ina, lahat ay gumuho sa isang gabi. Ang pagbubunyag ng Reyna. Hindi mapakali si Marco matapos isakay si Liana sa security vehicle para dalhin sa pinakamalapit na police station para sa investigasyon. Ang imahe ng kanyang mga matang puno ng sakit, pagtataksil, at pagmamakaawa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. May mali. Isang malaking mali. Ang Liana na nakilala niya. Ang Liana na nagbahagi ng kanyang baon sa isang matanda. Ang Liana na sumalba sa isang buong event dahil sa kanyang kabutihan ay hindi isang magnanakaw. Hindi niya kayang maniwala. Sir Marco,
Pinapatawag po kayo ni Ma'am Katrina sa conference room, sabi ng isang staff. Emergency meeting daw po tungkol sa insidente. Tumango lang si Marco, ngunit hindi siya nagtungo sa conference room. Sa halip, nagmamadali siyang pumunta sa CCTV control room. I-rewind ninyo ang lahat ng footage sa locker room area mula kahapon. Utos niya sa operator. Pero sir, na-check na po namin, gawin mo ulit. Sigaw ni Marco, isang autoridad na ngayon lang nila nakita mula sa kanya. Habang hinahanap ng operator ang footage, ang isip ni Marco ay naglalaro. Ang pag-iyak ni Bella, ang pagtango ng kanyang ina, ang ngiti ng tagumpay ni Katrina, parang mga piraso ng puzzle na hindi niya mabuo. Ayan sir, sabi ng operator. Pinanood nilang muli ang footage, ang pagpasok ng mga staff, ang pag-uusap nila. Walang kahina-hinala. Wait, stop. Zoom in on that corner. Utos ni Marco. Itinuturo ang isang madilim na sulok na halos hindi nasakop ng kamera. Ginawa ng operator ang sinabi niya. At doon, sa isang sandali na halos isang segundo lang, nakita nila ito. Si Katrina, na akala mo ay nakikipag-usap lang sa isang staff, ay nakatalikod sa kamera, ngunit kitang-kita sa isang maliit na salamin sa pader ang kanyang refleksyon. Nakita nila ang pagbigay niya ng isang bagay kay Bella, isang pamilyar na master key, at ang takot sa mukha ni Bella. Gotcha, bulong ni Marco. Ngunit hindi pa siya tapos. Show me the footage ng locker room after ng shift nila kagabi. Ilang sandali ng paghahanap, at pagkatapos, nakita nila si Bella, mag-isa, nanginginig. Binubuksan ng locker ni Liana, hindi na kinailangan ni Marco ng iba pang ebidensya. Samantala, sa conference room, nag-umpisa na ang meeting ni Katrina. Ang nangyari ngayong gabi ay isang malaking kahihiyan sa Villa Ilustre. Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na parang siya na ang may-ari ng resort. Ipinapakita nito na may mga bulok na mansanas sa ating mga staff na kailangang tanggalin agad. I suggest a full background check on all employees at para kay Liana Reyes, sisiguraduhin kong makukulong siya at hindi na kailanman makakahanap ng trabaho sa industriyang ito. Ang mga department heads ay tahimik lang na nakikinig. Ang ilan ay tumatango sa pagsang-ayon. Isang malaking kasinungalingan. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Aling Ellen, ang matandang hardinera. Ngunit hindi siya nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng kapangyarihan. Aling Ellen, bawal ka dito. Meeting ito ng mga... Hindi na natapos ni Katrina ang sasabihin dahil dahan-dahang tinanggal ng matanda ang kanyang salakot. Inayos niya ang kanyang buhok at sa pag-angat ng kanyang mukha sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng conference room, lahat ay napanganga. Ang gusgusing hardinera ay nawala. Ang nasa harap nila ngayon ay ang matikas, kagalang-galang at nakakatakot na si Senyora Elena Ilustre. Sa Senyora! Nauutal na sabi ng isa sa mga manager. Namutla si Katrina na parang isang patay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang laro ay tapos na, Miss Velasco. Malamig na sabi ni Elena. Naglakad siya papasok at ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang reyna. For weeks, I have walked among you as a simple gardener. Nais kong makita, hindi sa papel o sa mga report, kundi sa sarili kong mga mata, kung sino ang tunay na may puso para sa Villa Ilustre at kung sino ang ahas na nagbabalat kayo. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Nakita ko ang kabutihan sa puso ni Liana at nakita ko ang kabulukan sa puso mo. Hindi totoo yan. Pinagbibintangan niyo lang ako. Desperadong sigaw ni Katrina. Talaga?
Tanong ni Elena. Kinuha niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ito. Gawin mo na lang. Kapag nagawa mo ito ng tama, ang sikreto mo ay mananatiling sikreto. Ang boses ni Katrina na nagbabanta kay Bella ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Kasabay nito, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Sa likod niya ay si Bella, umiiyak, at ang head of security. At kung hindi pa sapat yan, sabi ni Marco, at isinaksak ang isang USB sa projector. Sa malaking screen, ipinakita ang CCTV footage, ang pagbigay ni Katrina ng susi, at ang pagbukas ni Bella sa locker ni Liana. Wala nang naitago. Si Katrina ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Patawarin niyo po ako. Humagulgol si Bella. Pinilit niya lang po ako. Patawad, Liana. Tumingin si Elena kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ang buong akala mo, ang inaagaw mo lang, ay posisyon at atensyon. Pero ang agimat na ipinatanim mo sa locker ni Liana ay hindi lang isang simpleng alahas. Ito ang simbolo ng pagmamahal sa pamilyang ito. At ang paglapastangan mo dito ay isang bagay na hindi ko mapapatawad. Humarap si Elena sa head of security. Nasa police station pa ba si Liana? Opo, senyora. Puntahan ninyo siya. Sabihin niyong nagkaroon ng malaking pagkakamali. Palayain niyo siya at ihatid pabalik dito ng maayos. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Katrina na ngayon ay nakaupo na sa sahig, talunan. At para sa babaeng ito, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tumawag na kayo ng Ang tunay na hiyas ng Villa, POV Liana. Nakaupo si Liana sa isang malamig na upuan sa loob ng police station. Kanina pa siyang umiiyak, ngunit ngayon, tuyo na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang blangkong pakiramdam ng kawalan. Ini-imagine niya ang kanyang ina sa probinsya. Ano na lang ang mangyayari dito kapag nalaman nito ang nangyari? Ang kahihiyan, ang sakit. Miss Liana Reyes, isang boses ng pulis ang tumawag sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo, handa na para sa pinakamasama. Ngunit ang nakita niya ay isang nag-aalalang mukha. Malaki po ang naging pagkakamali, sabi ng pulis. Malaya na po kayo. Ang security team po ng Villa Ilustre ay nasa labas para ihatid kayo pabalik. Natigilan si Liana. Hindi niya maintindihan anong nangyayari. Ang biyahe pabalik sa villa ay tahimik. Si Liana ay puno ng mga tanong. Pagsapit nila sa marangyang lobby, ang sumalubong sa kanya ay hindi mga mapanghusgang mata, kundi mga mukhang puno ng hiya at pagsisisi. At sa gitna ng lobby, nakatayo ang babaeng kilala niya bilang Aling Ellen. Ngunit ngayon, nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa buong paligid. Senyora Elena, bulong ni Liana. Sa wakas ay nauunawaan na ang lahat. Lumapit sa kanya si Elena, ilustre. Walang bakas ng pagiging isang hardinera. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna. Liana Hija. Nagsimula si Elena. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Wala akong sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan mo. Kinuwento ni Elena ang lahat. Ang kanyang plano, ang kanyang pagsubok, at kung paano ito naging isang bangungot na hindi niya inasahan. Naghahanap ako ng isang taong may busilak na puso para sa aking anak at para sa villa na ito. Pagtatapos ni Elena, habang hinahawakan ang mga kamay ni Liana, ang hindi ko na malayan, sa kagustuhan kong maghanap ng ginto, muntik ko nang masira ang pinakamahalagang diamante. At ikaw yun, Liana. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Liana. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pag-unawa at ginhawa.
Mula sa kanyang likuran, nakita niya si Katrina na inilalabas ng mga pulis. Ang dating matapobre at aroganteng manager ay isa na ngayong talunang kriminal. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Liana, awa lang. POV Marco. Pinanood ni Marco ang lahat mula sa malayo. Ang pag-uusap ng kanyang ina at ni Liana. Hinintay niyang matapos ang lahat. Hinintay niyang maproseso ni Liana ang lahat ng nangyari. Nakita niya itong naglalakad mag-isa papunta sa hardin, sa paborito nitong lugar, sa ilalim ng puno ng mangga. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niyang nakatingala ito sa mga bituin. Tila nag-iisip ng malalim. Liana, mahina niyang tawag. Lumingon ito. At sa mukha nito, nakita ni Marco ang lahat ng sakit na idinulot ng gabing iyon. Sir Marco? Marco. Just Marco, sabi niya. At umupo sa tabi nito sa bench. Liana, I am so sorry. Sorry dahil kahit isang segundo, nagduda ako sa'yo. Yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Tumingin sa kanya si Liana. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Bakit po? Bakit ninyo ako pinaniwalaan sa huli? Dahil ang puso ay hindi nagsisinungaling, sagot ni Marco, at buong tapang na hinawakan ang kamay nito. At ang puso ko, mula pa noong unang araw na makita kita, ay sinasabing ikaw ay totoo. Ikaw ay mabuti. Ako lang ang naging tanga para hindi makinig dito agad. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Liana, ang gabing ito ay nagpatunay ng isang bagay. Na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at kasamaan, ang kabutihan mo pa rin ang nananaig. Ang katatagan mo, ang puso mo, Liana, mahal kita. Natigilan si Liana. Ang mga salitang iyon na giyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang balsamo na humihilom sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Marco, hindi mo kailangang sumagot ngayon, mabilis na sabi ni Marco. Ang mahalaga, malaman mo, at hayaan mo akong patunayan sa'yo, araw-araw, na karapat-dapat ako sa'yo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Sa gitna ng gabi na bumagsak ang lahat, isang bagong umaga ang sumisikat sa kanyang puso. Epilogue. Makalipas ang isang buwan, si Liana, hindi na isang receptionist, kundi ang bagong Villa Ilustre trainee manager na personal na ginagabayan ni Marco. Si Bella, matapos harapin ang consequences ng kanyang ginawa, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon sa ibang department, isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Isang hapon, masayang kausap ni Liana sa telepono ang kanyang ina. Opo, Inay. Papunta na po kayo dito sa Maynila. Dito na po kayo magpapagamot sa pinakamagaling na ospital. Sagot na po lahat ng pamilya Ilustre. Habang kausap niya ito, mula sa veranda ng main building, pinapanood siya ni na Elena at Marco. Tingnan mo siya, anak, sabi ni Elena. May ngiti ng purong kaligayahan sa kanyang mga labi. Hindi siya kumikinang dahil sa alahas o mamahaling damit. Kumikinang siya dahil sa kanyang puso. Inakbayan ni Elena ang kanyang anak. Ayan na ang reyna ng Villa Ilustre. Nilapitan ni Marco si Liana matapos ang tawag. Magkahawak kamay silang naglakad sa hardin, sa ilalim ng papalubog na araw. Ang parehong hardin kung saan nagsimula ang lahat. Handa ka na bang mamuno sa tabi ko? Bulong ni Marco. Tumingin si Liana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Hindi na siya ang mahiyain at takot na babae. Siya na ngayon ay isang babaeng sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag at mas maningning. Handang-handa na, sagot niya. At sa gitna ng hardin na sumaksi sa kanilang mga pagsubok, ibinahagi nila ang isang matamis na halik, isang selyo ng isang bagong simula,
isang pag-ibig na nahanap, at isang tunay na hiyas na natagpuan. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at Marco. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong mainit na suporta ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa likod ng bawat salitang aking isinusulat. Habang binubuo ko ang paglalakbay ni Liana, Marco at maging ni Senyora Elena, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, nagalit at umasa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang magpapakilig, kundi sasalat din sa kaibuturan ng ating mga puso at mag-iiwan ng isang mahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kinang ng kanyang kasuotan o sa taas ng kanyang posisyon. Ito ay natatagpuan sa kadalisayan ng kanyang puso, sa kanyang katatagan, sa harap ng pagsubok, at sa kanyang kakayahang magmahal at magpatawad. Naway ang kwento ni Liana ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang tunay na ganda ay nagmumula sa loob at ang kabutihan, gaano man kaliit, ay isang liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na gabi. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinulot ninyo mula rito? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking binabasa at lubos na pinahahalagahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento. Ito ang inyong lingkod na manunulat, nagpapaalam.